Mga halos isang katlo ng lahat ng ipinapadala ng mundo sa dagat ay dumadaan sa isang bahagi ng karagatan, dito mismo sa bahaging ito. Trilyong dolyar kada taon ang halaga ng kalakal, oil tankers, container ships na puno ng electronics, piyesa ng sasakyan, muebles at iba pa. Kung may binili kang bagay ngayon na gawa sa Asia na malamang ay totoo, malaki ang posibilidad na dumaan ito sa karagatang ito. Ang dagat Timog China ay hindi isang malaking karagatan. Mga 3.2 milyong kilometro kwadrado lang ang laki. Napapaligiran ng China sa hilaga, Vietnam sa kanluran, Pilipinas sa silangan, at Malaysia at Brunei sa timog. Sa gitna nito ay ang mga kapuluan ng Spratly, humigit kumulang 100 maliliit na bahura, bato at buhangin na madalas hindi makita kapag mataas ang tubig. 6 na pamahalaan ang nag-angkin ng magkakapatong na bahagi ng arkipelagong ito sa loob ng 60 taon. Sina, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay pawang nag-aangkin sa mga bahura at sandbar, nagtayo ng himpilan, nagtanim ng watawat at paminsan-minsan nagbabanggaan ang mga bangka. Ngunit noong bandang 2013 nagpasya ang China na tapusin ang mga pagtatalo gamit ang semento. Sa sumunod na 3 taon, dumagsa ang malalaking dredging na barko sa 7 bahura sa kapuluan ng Spratly. Sinipsip nila ang buhangin at dinurog na korales mula sa ilalim ng dagat, itinambak ito sa mga nakalubog na bahura at patuloy na nagbomba hanggang sa lumitaw ang matibay na lupa mula sa mga alon. Pagkatapos ng kanilang gawain, nakalikha na ang China ng humigit kumulang 3,000 at 200 acres ng bagong lupa. Katumbas ito ng halos 5 bahagi ng laki ng Manhattan. Itinayo mula sa simula sa gitna ng pinagtatalo ng dagat, tinawag ito ni Admiral Harry Harris, komandante ng hukbong dagat ng US sa Pasipiko noon. Tinawag niya itong akma naman, ang dakilang pader ng buhangin. Pero ang buhangin, yon ay simula pa lamang. Sa mga artipisyal na plataporma, nagtayo ang China ng mga base militar. 3 sa mga isla ay may paliparan na mahigit 3,000 metro ang haba. Katumbas ito ng 30 magkadugtong na football field, sapat para mapalapag ang malalaking bomber. May malalalim silang daungan, radar array, silungan ng misil na may bubong na nare-retract, underground na imbakan ng bala at matitibay na hangar ng eroplano. Makikita sa satellite photo ang mga fighter jet sa apron, anti-ship missile na nakatutok sa dagat at surface-to-air battery na handang magpaputok sa lumalapit. Parang mga hindi mapapalubog na aircraft carrier ito sa papel. Mga permanenteng plataporma na nagpapalakas sa kapangyarihang militar ng China sa isa sa pinakamalagang daluyan ng tubig sa mundo, yan ang gustong ipakita ng Beijing sa inyo. Ang mas mahirap makita mula sa mga satellite photo ay ang lahat ng dahilan kung bakit lubang marupok at mahina ang mga isla na ito na parang kuta. Lantad sila sa pinakamalalakas na bagyo at abot ng cruise missile, stealth aircraft at hypersonic na sandata mula sa 6 na bansa. Umasa sila sa supply lines na umabot ng 100 kilometro sa dagat at nakapatong lang sa tinambak na buhangin sa ibabaw ng patay na korales. Nagpasya ang internasyonal na korte na walang legal na karapatan ang China sa karamihan ng katubigang inaangkin nila. Kahit gaano kahanga-hanga ang inhinyeriya, nasa mega projects tayo. Ako ang nagtayo ng mga studio na ito. Maaring pinakamalaking pagkakamali ng China ang mga makinang nakutang ito. Bakit kailangan nilang magtayo ng mga isla? Sige, bakit nga ba nagtayo ng mga isla ang China? Mahaba ang baybay ng Sina sa mapa, pero karamihan ng ruta ng pagpapadala rito ay dumadaan sa makikitid na lagusan na kontrolado ng ibang bansa. Ang pinakamahalaga ay ang Malacca Strait, isang makitid na lagusan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia na 60, 5 kilometro lang ang lapad sa pinakamakitid na bahagi. Mga 80% ng inaangkat na krudong langis ng China ay dumadaan sa lagusang iyon. Tinatawag ng mga strategistang Chino ang kahinaang iyon na Malacca Dilemma. Sa panahon ng kapayapaan, ayos lang, pero nakakaproblema tuwing krisis. Kapag hinigpitan ng kalabang hukbong dagat ang lagusang iyon, magdurusa agad ang ekonomiya ng China sa ilang linggo. Ang dagat Timog China ay nasa dulo ng lagusang iyon. Kontrolin mong tubig doon at may pagpipilian ka. Kapag nawala yon, nasa awa ka ng iba. Inaangkin na ng China ang halos buong dagat Timog China sa loob ng mga dekada mula pa noong 1947. Ipinapakita ng mga mapa ng China ang hugis una siyam na guhit na bumababa mula sa kalupaan at sumasakop sa halos 70% ng dagat. Batay ang pag-aangkin ng Beijing sa tinatawag nilang makasaysayang karapatan dahil ginagamit ng mga mangingisda at mga ngalakal na Chino ang mga tubig na ito sa loob ng ilang siglo, itinuturing nila na kanila ang buong reyon. Hindi nakakagulat, hindi sang-ayon ang Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Taiwan
dahil sa magkakapatong nilang pag-angkin. At ayon sa pandaigdigang batas, particular sa United Nations Convention on Law of the Sea, karamihan sa mga tubig na ito ay internasyonal o pag-aari ng mga bansang baybayin na dinadampian ng mga alon nito. Matagal na panahong tahimik ang sigalot na ito, hindi ito sumiklab pero nagbago ang lahat. Una, tungkol ito sa yaman. Ipinakita ng mga geological survey na maaring mayroong humigit kumulang 11 bilyong bariles ng langis at 170 trilyong cubic feet ng natural dust sa dagat timog China. Napakarami niyan. Bilyon-bilyon na ang halaga ng panghingisdaan kada taon. Ngunit naging mas mahalaga pa ngayon ang mga bahura, hindi lang simboliko kundi pati sa ekonomiya. Pangalawa, nagbago rin ang estratehikong larawan. Noong dekada 2000, nangingibabaw ang hukbong dagat ng Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko at ang mga carrier ng Amerika ay malayang naglalayag. Hindi katanggap-tanggap ito para sa umuunlad na China na nais maging dakilang kapangyarihan sa dagat. Nagpanatili ang China na maliliit na himpilan sa ilang bahura ng Spratly simula pa noong dekada 80 mga konkretong plataporma na nakatayo sa mga haligi, ilang sundalo, mga ganong bagay, wala talagang seryosong bagay noon. Pagkatapos, lumala ang sitwasyon. Noong 1900, naraan 75 natuklasan ng Pilipinas, napalihim ng tayo ang China ng mga estruktura sa Panganiban Reef na nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Maynila. Nagprotesta ang Pilipinas pero binaliwala lang ng China at parang sinabing, anong magagawa mo pare? Noong 2012, nagharap ang mga barko ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal, bahurang 200 kilometro mula sa baybayin ng Pilipinas. Matapos ang ilang linggo ng tensyon, sinakop ng mga barko ng China ang Scarborough at hindi na sila umalis. Babalikan natin ito mamaya. Na makonsolida ni Xi Jinping ang kapangyarihan noong 2012-2013, naging malinaw ang estratehiya, mga maliliit at unti-unting unilateral na akbang sa kanalang harapin ang epekto. Pagkatapos, may dumating na malaking desisyon. Imbes na magtayo ng bagong plataporma sa Tulos, gagawa ang China ng malalaking artipisyal na isla na may puwang para sa paliparan, daungan, istasyon ng radar, baterya ng missile at mga forward operating base kung saan kayang abuting ng mga fighter jet ang halos buong South China Sea. Simple lang ang estratehikong lohika. Palawakin ang radar at ilayo ang missile umbrella mula mainland. Gumawa ng magkapatong na sona para malantad sa banta mula iba't ibang direksyon ang barko at eroplano ng kalaban. Tinatawag ito ng military planner na anti-access area denial. Ginagawa nitong napakahirap para sa kalaban na kumilos sa iyong teritoryo, kaya magdadalawang isip silang pumasok sa simula pa lang. Sa papel, maganda ang itsura ng bubble, talagang kahanga-hanga ito sa papel pagdating sa engineering ng Great Wall of Sand. Ang paggawa ng isla sa gitna ng dagat ay kailangan ng panimulang punto, maraming buhangin at industrial fleet na kayang maglipat ng napakaraming buhangin. At ayun, magandang balita para sa Sina, kung may makakagawa niyan, Sina yon. Meron silang lahat ng kagamitan. Ang panimulang punto ay ang mga coral reef. Karamihan sa 7 bahura sa Spratly na pinili ng China ay low tide elevation. Lumilitaw lang kapag low tide at nawawala kapag taas na ang tubig. May mga maliit na konkretong plataporma at ilang hugis sa ilalim ng tubig na kita lang mula sa impapawid. Kinuha ang buhangin mula seabed sa paligid ng mga reef at ang fleet. Sige, pag-usapan natin ang fleet. Nagpadala ang China ng pinakamalalaking cutter suction dredges na ginawa. Ang Tianjinghao halimbawa ay may habang 127 metro na may kakayahang maghukay ng humigit kumulang 4,000 at 500 kubikong metro bawat oras. Ang mga barkong ito ay parang higanteng vacuum cleaner. Umiikot na cutterhead sa dulo ng boom ang ngumangat-nangat at bumabasag sa buhangin, latak at korales sa ilalim ng dagat. Malalakas na bomba ang sumisipsip ng putik at itinutulak sa mga tubo papuntang bahura. Tuloy-tuloy ang proseso ng 24 na oras kada araw at dahan-dahan may lumilitaw na isla mula sa mga alon. Noong Disyembre 2013 hanggang Oktubre 2015, gumawa ang mga dredger ng China ng 3,200 acre ng bagong lupa sa 7 bahura. Iyan ay 13 kilometro kwadrado ng buhangin at dinurog na korales, sapat para punuin ang libu-libong Olympic swimming pool. Ang Zamora Reef ay nadagdagan ng halos 4 na milyong metro kwadrado ng lupa, habang ang Panganiban Reef, kabilang ang Laguna, ay higit 20 kilometro kwadrado ng binagong seabed. Nang tumining na ang buhangin, pumasok ang construction crew, ginamit ang bulldozer para hubugin ang materyales, nagbuhos ng konkretong pundasyon ng mga ininyero at nagtayo ng rock armor at seawall sa paligid para pigilan ng dagat na bawiin ang ginawa ng dredger. Sumunod na ang aktual na infrastruktura. Halimbawa, sa Kagitingan Reef, nakita sa satellite imagery ang 3 kilometrong runway.
May malaking daungan na sapat ang lalim para sa barkong pandigma at supply ship at may mga istruktura sa paligid. Mga estrukturang kinikilala ng analyst bilang point defense positions para sa anti-aircraft guns at short-range missiles. Sinusundan ng Zamora Reef at Panganiban Reef ang halos parehong plano. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative na sumusubaybay sa konstruksyon gamit ang komersyal na satellite photo, kapansin-pansin ang standardisadong disenyo sa tatlong pangunahing base, magkakapareho ang runway, daungan at layout ng depensa. Control-V. Mas mahirap makita mula sa itaas kung anong nasa ibaba. Makikikita sa satellite imagery ang mga pasukan sa underground storage, mga bunker ng bala at imbakan ng gasolina na gawa para kayanin ang pambobomba. Meron ding garahe na may nabubuksang bubong at silungan ng mobile missile launcher na pwedeng lumabas, magpaputok at bumalik sa taguan. Kamakailang pananaliksik ng mga inhinyero mula sa China ay nagmungkahi pa nga ng paghuhukay ng mga lagusan sa ilalim ng mga artipisyal na isla para makalikha ng karagdagang protektadong espasyo. Technical na mahirap hukayin ang hinakot na korales dahil hindi matatag ang material at lading may problema sa pagpasok ng tubig sa lupa. Ipinapakita ng plano na tinitingnan ng Beijing ang mga base bilang pangmatagalang pamumuhunan na dapat patatagin at lahat ito ay nasa dating buhay na bahura ng korales. Noong Mayo, tinabunan ng China ang humigit kumulang 13 kilometro kwadrado ng ekosistemang bahura ng buhangin at konkreto. Sinira ng mga operasyon ng paghuhukay ang mga estruktura ng korales sa mas malawak na lugar. Nanghuli ang mga Chinese na mangingisda ng higanteng kabibe gamit ang pamamaraang nakakasira sa bahura na puminsala sa mahigit 100 kilometro kwadrado ng korales sa Spratlys. Mahalaga ito hindi lang para sa kalikasan, bahura at punlaan, kundi pati sa pagdami ng isda sa dagat timog China dahil inaanod ng agos ang larvae. Umaasa sa mga isdang ito para sa pagkain at kabuhayan ang mga baybaying komunidad sa Vietnam, Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Noong 2016, isang international na tribunal sa Hague ang nagsuri ng mga ebidensya at nagpasya na ang reklamasyon ng China ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga bahura ng korales. Walang duda. Napatunayan ng tribunal na nilabag ng China ang tungkulin nitong protektahan ang marurupok na ekosistemang pandagat ayon sa internasyonal na batas. Tinanggihan ng Beijing ang desisyon at ipinagpatuloy ang konstruksyon at walang nagulat. Geographical at militar na kahinaan. Ngayon, ang totoo tungkol sa isang halos hindi malulubog na aircraft carrier, hindi ito makakagalaw. Ang mga artipisyal na isla ng China ay tinukoy ng ganon sa opisyal na retorika at sa mga papuri. Mga pirmihang platapormang nagpapalabas ng lakas ng himpapawid nang di na bumabalik sa pantalan pero may problema rin yon. Ang totoong aircraft carrier, kapag may paparating na missiles, pwedeng lumiko, pabilisin o maglunsad ng countermeasure at magbago ng direksyon. Hindi inaasahan habang sinusubukan ng mga escort nito na harangin ang mga banta. Ang isang Nimitz-class carrier ay kayang tumakbo ng mahigit 30 knots na humigit kumulang 55 kilometro kada oras. At ang karagatan, napakalaki, ang Kagitingan Reef ay walang bilis. Alam ng bawat militar sa mundo na may access sa Google Maps kung nasaan mismo ang mga ito, kung ano ang naroon at paano ito puntahan. Maraming sandata ang abot dito. Totoo, may malalaking puwersa ang Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko. Nasa Guam ang mga B-52 at B-2 bomber, kayang magdala ng long-range missiles ang mga F-35 stealth fighter na nakabase sa Japan. Ang mga submarino ng US Navy ay may Tomahawk cruise missiles na abot sa mahigit 1,600 kilometro. Iyan ang mga napatunayang sistema. Nagsusubok ang US ng hypersonic na sandata na kayang tumama sa bilis na lampas Mach 5 na mas mabilis kaysa sa kayang harangin ng anumang air defense system. Lahat ng base ng China sa Spratly ay abot ng mga sandatang ito. May opsyon din ang mga kapitbahay. Nagsimula nang kumuha ang Pilipinas ng BrahMos cruise missile mula India na abot 270 kilometro, sapat para maabot ang Panganiban Reef mula Palawan. Gumagamit ang Vietnam ng modernong anti-ship at land attack missile mula Russia. Pinalalakas din ng Japan, South Korea at Australia ang kanilang long-range strike capability. Sa usaping militar, ang mga isla ay nasa loob ng magkakapatong na saklaw ng mga armas. Pwede silang tamaan ng iba't ibang bansa gamit iba't ibang sistema mula sa iba't ibang direksyon. At di tulad ng carrier battle group, hindi sila makakaiwas o makakalayo sa target. Mahalaga ito lalo na sa simula ng labanan. Karaniwan, tinutukoy ng mga pag-aaral ng wargame at estratehikong pagsusuri ang mga nakapirming high-value target gaya ng radar, depensa sa impapawid at command center bilang pangunahing prioridad sa unang pag-atake. Simple lang, kung gusto mong bulagin ang kalaban, sa mata ka unang aatake.
Sa kasong ito, ang mga mata ay radar dome sa konkretong plataporma sa gitna ng karagatan. Ang depensa sa impapawid ay missile launcher sa mga estruktura na may publikong GPS coordinate. Ang saturation attack, kung saan sabay-sabay na dumarating ang 12-dosena o daan-daang misil mula iba't ibang direksyon, ay kayang lampasan ng depensa at sirain ng mga runway bago makalipad ang karamihan sa eroplano. Nagbibigay ng proteksyon ang hardened shelter at underground bunker laban sa pinsala sa ibabaw, pero kapag butas-butas ang runway, wala pa ring silbi kahit maayos ang mga hangar. Ang pasukan ng daungan na barado ng lumubog na barko ay walang silbi. Ang radar dome na may butas ay malinaw na wala ring silbi. Kahit maayos ang lahat, limitado pa rin ang kapasidad ng mga base na ito. Ang Kagitingan Reef, pinakamalaki sa Spratly, ay kaya maglaman ng 24 na fighter aircraft at 4 pang mas malalaking eroplano gaya ng patrol aircraft o tanker. Iyan ang Cantia Base sa laki ng hangar at apron. Sa paghahambing, ang Nimitz-class carrier ay may 6 hanggang 70 eroplano. Isang US carrier lang yon. Sa madaling salita, mas malakas ang air power ng isang strike group kaysa sa pinagsamang 3 pangunahing base ng China sa Spratly. Kaya oo, pinalalawak ng mga isla ang abot ng China at oo, nagbibigay sila ng radar coverage at counting missile deterrence. Sa seryosong labanan, malamang na agad silang magtamo ng matinding pinsala at di tulad ng carrier, hindi sila makakaalis para magpaayos. Sila ay mga isla, lohistika at pagpapanatili. Ngayon, kailangan ng supply ng bawat base militar. Sa mainland, dinadala ito sa pamamagitan ng truck, tren at pipeline. Kadalasang malapit sa kaalyadong pantalan ang mga base sa ibang bansa at bumubuo ng supply chain. Ang mga isla ng China sa Spratly ay umaasa sa barko o eroplano mula Hainan o mainland para sa lahat ng gamit na dumadaan sa daan-daang kilometro ng dagat. Sa panahon ng kapayapaan, mahal at komplikado yon. Mayroong tuloy-tuloy na rotasyon ng mga barkong nagsusupply papasok at palabas. Ang bawat litro ng jet fuel na gamit ng fighter sa Kagitingan Reef ay dapat dumaan ng halos 1,000 kilometro ng dagat mula sa pinakamalapit na malaking daungan ng China. Bawat missile na nasa launcher ay pinadala rin mula sa parehong distansya. Bawat sako ng bigas na kinakain ng mga sundalo, bawat water purification filter, bawat rolyo ng toilet paper, lahat ay pinadala. Sa panahon ng kapayapaan, gaya ng sabi natin, magastos ito pero ayos lang. Umaandar ito, pero sa digmaan, hindi na ganun kadali. Ang mga supply ay dumadaan sa katubigang pinag-aagawan ng submarino, barkong pandigma at eroplano mula sa iba't ibang bansa. Nagpapatrolya rito ang attack submarine ng US. May kakayahan ng Pilipinas, Vietnam at Hapon laban sa barkong pandigma, habang ang Australia ay bumibili ng long-range strike aircraft at submarino. Ang parehong magkakapatong na saklaw ng mga armas na nagbabanta sa mga isla ay nagbabanta rin sa bawat sasakyang pandagat na sumusubok makarating doon. Ang mga mina ay problema rin. Ang ilang dosenang mina sa daanan patungong daungan ay maaaring magpabagal sa barko para sa sweeping o magdulot ng matinding pinsala. Ang paglalagay ng mga mina gamit ang mga submarino o eroplano ay medyo madali, pero ang pagtanggal ng mga ito ay isang bangungot. Kahit walang labanan, maaaring sakali ng blockade o quarantine ang mga isla. May mga imbakan sila ng gasolina, tubig at pagkain, pero mauubos din ang mga ito sa kalaunan. Ang base na hindi masusuplayan ay unti-unting nawawalan ng kakayahan at dagdag pa ang maintenance na pasanin. Nagpapakalawang ng bakal ang alat ng hangin, sumisira sa electronics ang halumigmig at nagpapahina sa konkreto ang matinding init. Ang dagat timog China ay palaging may lahat ng ito, alat ng hangin, halumigmig at matinding init, at mayroon ding mga panapanahong malalakas na bagyo, at lahat ng ito ay kailangang laging ayusin. Klima at panganib ng bagyo. Ang hilagang dagat timog China ay nasa isa sa pinakaaktibong daanan ng bagyo sa mundo. Bawat taon, nabubuo ang mga bagyo sa kanlurang Pasipiko at dumaraan sa Pilipinas, kapuluan ng Spratly at papuntang mainland Asia. Ang super bagyong Ragasa na tumama noong huling bahagi ng 2024 ay nagdulot ng storm surge na higit 3 metro sa mga baybayin at nagresulta sa malawakang paglikas sa iba't ibang bansa. Noong 2013 ang super bagyong Haiyan, isa sa pinakamalalakas na tropical cyclone na naitala, ay kumitil na mahigit 6,000 buhay sa Pilipinas. Lumalala ang mga bagyo ayon sa pananaliksik sa klima. Habang umiinit ang karagatan, mas maraming enerhiya ang nakukuha ng mga bagyo. Ayon sa pag-aaral sa dagat timog China, tumataas ang alon at mas malayo na ang abot ng storm surge sa mabababang baybayin tuwing malalakas na bagyo. Ngayon, isipin mo kung ano ang dadaanan ng mga bagyo. Ang mga base ng China sa Spratly ay ilang metro lang ang taas mula sa dagat.
Ginawa ito gamit ang buhangin at durog na korales na unti-unting nagsisiksikan at lumulubog sa paglipas ng panahon. Ang mga pundasyon ay nakapatong sa dating mga nakalubog na estruktura ng bahura na napapaligiran ng malalim na tubig sa lahat ng panig. Sa paglapit ng bagyo, ang likas na isla ay may mga halaman, ugat at matibay na heolohiya na nagsisilbing panali. May seawall, batong panangga at iba pang pampatibay na inilagay ng mga inhinyero sa mga artipisyal na platapormang ito pagkatapos hukain. Problema na ang 3 metrong storm surge sa runway, pero mas malala ang 6 na metrong alo na ilang oras tumatama sa seawall. Ang pagbaha ng tubig alat, mga sistemang elektrikal, imbakan ng bala at mga hangar ng eroplano ay mas malaking problema pa at taon-taon ay patuloy na dumarating ang mga bagyo. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga ininyero tungkol sa pangmatagalang paglubog ng lupa, ang unti-unting paglubog ng mga reclaimed na lupa. Habang lumulubog at nagsisiksikan ang hinukay na material dahil sa bigat nito, pinapabilis ng paulit-ulit na bagyo ang pagguho sa mga gilid. Ang ginawa ng Tsina ay nagtayo ng mga paliparan na parang kastilyong buhangin sa dinadaanan ng lumalakas na bagyo. Ang mga kastilyong guwangin, magaganda talaga silang mga kastilyong guwangin. Pinatibay sila, matibay, may konkreto at bakal at seryosong inhinyeriya ang ginamit dito. Magugustuhan ito ng anak ko, pero ang dagat ay dagat. Napakalakas ng legal at diplomatiko nitong balik. Noong Enero 2013, dinala ng Pilipinas ang China sa korte tungkol sa Dagat Timog China, isang hakbang na hindi pa nagawa ng ibang bansa. Dinala ang kaso sa permanenteng hukuman ng arbitrasyon sa Hague para lutasin ang mga internasyonal na alitan. Ayon sa UNCLOS na pinirmahan ng dalawang bansa, humiling ang Pilipinas sa tribunal ng desisyon laban sa malawak na pag-aangkin at agresibong kilos ng China sa pinagtatalunang lugar. Tumanggi ang Sina na makilahok, idineklarang walang jurisdiksyon ang tribunal at binoykot ang proseso. Nagpatuloy pa rin ang tribunal kahit wala sila. Noong Hulyo 2016, naglabas ito ng mahalagang desisyon sa makabagong internasyonal na batas pandagat. Tungkol sa makasaysayang karapatan ng China at Siam na guhit, naging malinaw ang tribunal. Natuklasan na walang legal na batayan ang China sa UNCLOS para magangkin na makasaysayang karapatan sa Yaman. Sa loob ng malawak na hangganan na yon, ang Siam na guhit bilang pinagmumulan ng legal na otoridad ay walang bisa. Tungkol naman sa mga artipisyal na isla mismo, naging prangka rin ang desisyon. Ang ilang lugar na tinayuan ng China tulad ng Panganiban Reef at Zamora Reef ay kinilalang low tide elevations. Ibig sabihin, nalulubog ang mga ito tuwing high tide. Ayon sa internasyonal na batas, ang low tide elevation ay walang sariling territorial sea o eksklusibong sonang pang-ekonomiya kahit may itayo man dito. Ang paglalagay ng buhangin at konkreto sa nakalubog na bahura ay hindi ito ginagawang soberanong teritoryo. Sa batas, ang Panganiban Reef ay nananatiling nakalubog na bahura. Nagtayo lang ang China ng malaking airbase doon. Tinukoy din ng tribunal ang pinsalang pangkalikasan. Natuklasan nito na ang kampanya ng China sa paggawa ng mga isla ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga ekosistema ng coral reef at nilabag ang mga obligasyon ng China sa ilalim ng UNCLOS na protektahan at pangalagaan ang kapaligirang pandagat. Tinanggihan ng China ang lahat, tinawag itong walang bisa ng Ministry of Foreign Affairs. Hindi rin nila kikilalanin ang desisyon. Nagpatuloy ang konstruksyon pero di nawala ang desisyon. Nagbigay ito ng legal na batayan sa Pilipinas at iba pang claimant state. Ngayon, pwedeng banggitin ng mga opisyal ang internasyonal na tribunal na nagsabing pag-aari ng Pilipinas ang mga tubig na yon ayon sa UNCLOS. Kapag gumagawa ng Freedom of Navigation Operations ang Estados Unidos, pinapadaan nila ang mga barkong pandigma sa tubig na inaangkin ng China, suportado ng desisyon ng Hague. Nakatulong ang desisyon sa pag-justify ng mga bagong kasunduan sa depensa. Pinalawak ng US at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, kaya mas maraming base malapit sa South China Sea ang maaaring gamitin ng mga Amerikano. Ang AUKUS, ang kasunduang pangseguridad ng Australia, UK at US, ay layuning palakasin ang pagpigil sa Indo-Pasipiko. Tinaasan ng China ang gasto sa depensa at niluwagan ng mga restriksyon sa kooperasyong militar. Lahat ng ito, direkta o hindi direkta, ay tumutukoy sa kilos ng China sa Dagat Timog China at dito rin nagkakaroon ng isa pang hindi inaasahang epekto. Ginaya na ng ibang bansa ang estratehiya. Tahimik at mabilis ding pinapalawak ng Vietnam ang mga artipisyal na isla nito sa kapuluan ng Spratly. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative noong 2024, nagdagdag ang Vietnam na higit 670 acres ng lupa sa kanilang okupadong bahagi. Sapat ito para maabot o higitan ng Vietnam ang lawak ng lupang tinambakan ng China sa kapuluan. May pinalawak na mga paliparan, bagong hangar, radar at posisyong depensa sa mga isla ng Vietnam ngayon.
Pinalawak ng Taiwan ang pasilidad sa Ituaba at pinalakas ng Malaysia at Pilipinas ang mga himpilan nila. Masikip na ang kapuluan ng Spratly dahil sa mga pinatibay na artipisyal na isla ng iba't ibang bansa na pare-parehong lantad sa bagyo at misil at nasa magkakapatong na inaangking karagatan na maaring magpalala ng tensyon. Noong Hunyo 17, 2024 bumangga ang barko ng Chinese Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy malapit sa Ayungin Shoal. Ipinakita sa video ang banggaan, ingay ng bakal at kaguluhan habang nagmamadali ang tripulante. Isang Pilipinong marino ang nawalan ng hilalaki. Ilang buwan bago nito, ginamit ng Chinese Coast Guard ang water cannon sa muling pagsupply ng Pilipinas sa parehong lugar. Mataas ang presyon ng tubig na maaaring makasugat at makasira ng kagamitan. Isang military-grade laser ang tinutok sa barko ng Philippine Coast Guard, pansamantalang nabulag ang ilang tripulante. Madalas nangyayari ang ganitong komprontasyon na yon. Ang mga di-opisyal na isla ang sentro ng tensyon. Bawat base ay malaking puhunan ng pera, prestihiyo at political capital. Hindi pwedeng iwan ng China ang mga ito nang hindi mukhang mahina at hindi rin maaring tumigil ang Pilipinas sa pag-supply sa sarili nitong mga outpost kasama ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi kinikilala ng Vietnam ang dominasyon ng China at hindi rin nila binabalewala ang pagpasok sa mga teritoryong inaangkin nila. Pero may mas malalim na problema rito na tinatawag ng mga military strategies na crisis instability. Ang mahal at nakapirming military assets ay nagdudulot ng pressure sa agarang aksyon sa labanan. Kung may mahal kang radar, eroplano at missile batteries sa mga platapormang di may lipat o may tago, haharap ka sa di komportableng pagpipilian. Kapag tumataas ang tensyon, gamitin agad bago masira. Para sa China, nangangahulugan ito ng pressure na agad magpalipad ng eroplano at magpakawala ng missile bago masira ng preemptive strike ang runway at launcher. Para sa US at mga kaalyado nito, ibig sabihin nito ay may pressure na unahin ang pag-atake sa mga isla na yon para ma-neutralize ang banta bago pa ito magamit. Alam na magkabilang panig na sa krisis, ang maghihintay ay posibleng mawalan ng mahalagang kagamitan at ang unang kikilos ay maaaring magsimula ng labanan. Eksakto, ito ang digmaang gustong iwasan ng lahat. Malamang nakikita mo ng problema. Tinawag ng historiador na si Alfred McCoy ang mga base na isla ng China bilang mga singsing na bakal at kastilyo ng kayabangan. Kahanga-hanga sa una pero hindi epektibo sa estratehiya at posibleng magdulot ng gulo sa mga kapangyarihan kaysa pigilan ang labanan. Dapat ay matatag at kontrolado ang mga isla, ngunit naging rehiyon ito ng halos araw-araw na banggaan ng armadong sasakyang dagat. Kung saan ang banggaan o maling pagkaintindi sa signal ay maaari magdulot ng mas malaking sakuna na posibleng humantong sa malaking trahedya. Sige, ang Kagitingan Reef ay may mga tangke ng gasolina, bunker ng bala at malalaking hangay ng eroplano na puno ng jet fuel at bala. Ganon din ang Panganiban at Zamora. Naalala mo yung copy at paste nung panahon ng kapayapaan? Okay lang kasi kontrolado ang panganib. Pero sa digmaan, posibleng magdulot ito ng sakunang pangkalikasan. Kapag tinamaan ng cruise missile ang imbakan ng gasolina, magkakaroon ng malaking apoy, makapal na usok at pagkalat ng chemical sa tubig. Ang mga bunker ng bala na tinamaan ng mga tumpak na atake ay nagkalat ng mga hindi sumabog na pampasabog at mga chemical na tira-tira sa paligid ng bahura at lawa. May lamang langis, pampadulas at nakalalasong materyales ang mga radar installation, generator at sasakyan na maaaring magdulot ng polusyon sa karagatan. Ang mga bahura sa ilalim ng mga islang ito ay labis ng napipinsala at lalo pang lalala ang sitwasyon dahil dito. May usaping makatao rin tungkol sa mga tao sa mga isla. Daan-daang sundalo ang naka-assign sa bawat pangunahing base. May ilang pasilidad na may sibilyang manggagawa, construction crew, technician at support staff. Di tiyak ang bilang pero tinatayang daan-daan ang nakatalaga sa bawat isa sa tatlong malalaking isla. Nakatira ang mga tao sa magkakahiwalay na konkretong plataporma sa gitna ng pinag-aagawang dagat. Tinitiis nila ang matinding init, halumigmig at patuloy na korosyon mula sa asin na sumisira sa lahat. Sa panahon ng labanan, limitado ang mga opsyon para sa paglikas dahil kailangang lumipad ng mga eroplano sa pinag-aagawang himpapawid. Kailangang maglayag ng mga barko sa mga tubig na puno ng mga submarino at anti-ship missile. Ang mga supply line na hirap magdala ng bigas at gasolina sa panahon ng kapayapaan ay mas lalong hindi madaanan kapag may putukan. Ngayon, talakayin natin ang ilang senaryo. Senaryo 1 ay ang mabagal na pag-ipit. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Dumarami ang banggaan at water cannon incidents sa Ayungin Shoal.
Posibleng may sundalong Pilipino na mapatay sa komprontasyon, aksidente man o hindi na mahalaga. Sa politika, humihiling ng aksyon ang Maynila. Pinagtitibay muli ng Washington ang mga tratado habang lumalala ang sitwasyon. Dumadami ang Freedom of Navigation patrols ng US Navy. Nakikilawak sa mga ehersisyo ang mga barko ng Australia at Japan, habang ang Philippine Coast Guard ay sumusubaybay sa bawat supply mission ng China. Ang mga kumpanyang nagmamay-ari ng commercial shipping na kinakabahan sa taas ng insurance rates at panganib sa politika ay nagsimulang ilihis ang ruta ng kanilang mga container ship palibot sa lugar imbes na dumaan dito. Lalong numinipis ang supply line ng China sa mga base nila sa isla, kaya kailangan ng supply ship ng escort, destroyer o frigate na sanay para sa ibang lugar. Kailangan ng fighter escort ang mga eroplanong patungong isla, kaya mas magastos, mas maraming gasolina at mas mahigpit ang koordinasyon sa bawat misyon. Operational pa rin ang mga isla, pero tumataas ang gasto sa maintenance at bawat resupply ay nagdudulot ng tensyon. Maaring umabot ito ng buwan o taon. Unti-unting nagiging pabigat ang mga isla mula sa pagiging strategic assets dahil nangangailangan ito ng patuloy na resources para mapanatili at hindi pwedeng basta iwanan ng hindi nawawala ang danggal. Paano naman ang senaryo 2? Ang unang oras, krisis sa Taiwan o direktang sagupaan sa dagat timog China? Lumala ito hanggang hindi na pwedeng umatras at may unang nagpaputok. Sinuri ng mga military planner mula sa lahat ng panig ang wargame na ito. Palaging lumalabas sa pag-aaral na unang tinatamaan ang mga target na nakapirmi at may mataas na halaga. Sa unang oras, ang cruise missile at stealth aircraft ay aatake sa radar installation at surface-to-air missile battery sa rehiyon. Prioridad ang mga base sa Spratly na may malalaking radome at depensa. Pagkatapos ng atake, ano ang matitira? Sirang infrastruktura sa hiwalay na plataporma, walang lakas, di kayang tumanggap ng dagdag na puwersa at naghihintay ng pagtatapos ng digmaan na maaring tumagal ng buwan o taon. Kadalasang pareho ang konklusyon ng military analyst sa ganitong mga senaryo. Ang mga artipisyal na isla ng China ay nagbibigay ng tunay na halaga sa panahon ng kapayapaan, pinalawak na sakop ng radar, presensya sa unahan at mapanupil na leverage sa panahon ng bigmaan. Target lang ang mga ito. Sa hinaharap at may mga hakbang na ang China para tugunan ang ilang kahinaan. Ipinapakita ng satellite imagery ang tuloy-tuloy na konstruksyon, mas matataas na seawall, pinatibay na pantalan at pinalawak na pasilidad sa ilalim ng lupa sa ilang isla. Simple lang ang lohika. Kung mahina ang ibabaw, ilagay ang mas maraming gamit sa ilalim ng lupa. Kung may bagyo, taasan ang pader. Madali lang. Iminungkahi ng mga mananaliksik na Chino ang paglalagay ng lumulutang na nuclear power plant malapit sa mga isla. Magbibigay ito ng kuryenteng hindi umaasa sa padala ng gasolina, kaya posible ang mas sopistikadong pasilidad, planta ng desalination at mas matagal na operasyon. Panukala pa lang ang mga plano ngayon, pero ipinapakita nito na tinitingnan ng Beijing ang mga base bilang pangmatagalang estratehikong asset na dapat paglaanan ng malaking puhunan. Sa pagitan ng 2013 at 2016, binago ng China ang 7 nakalubog na bahura at ginawa itong isang network ng mga base militar na sumasaklaw sa dagat timog China. Malalaking dredge ang nagbomba ng milyon-milyong metrong ubiko ng buhangin at korales sa mga bahurang lumilitaw lang tuwing low tide. Nagbuhos ng semento ang crew, nagtayo ng runway, radar, missile battery at hangar ng eroplano. Kahanga-hanga ang Great Wall of Sen bilang gawa ng inhinjerya, lohistika at political will. Walang ibang bansang nakagawa nito. Ngunit ang mga katangiang yun rin ang nagpapakita ng kahinaan ng proyekto, hindi maililipat at alam ng kalaban ang lokasyon ng mga base. Ngayon, ang 7 bahura na ginawang kuta ay nasa pinagtatalo ng dagat, naghihintay sa mga susunod na likas at pampulitikang unos ng dekada. Ang magagawa lang natin ay maghintay at magmasid. Salamat sa panonood.